Ayan, mapasok na po tayo sa ating game number 1 of our final series of week of 5. Dalawa sa ating mga top teams ay maglalaban na. It's Onyx Philippines kontra Team Falcons at our number 2 and number 3 na malalaman na natin kung sino mananatili sa top standings natin ngayon. Walang cut lane na magaganap coming in from Team Falcons with this Freya. Good pokes coming in from Onyx. Nakaramdam talaga kaagad itong si Ogwen. Pero, ayan talaga, Rakursa talaga yung gustong kunin lagi. Parang yun na talaga yung blue side automatic, no? Ipaglalaban yun! Ayun lang, masyadong napasobra si Brusco. At nabigyan siya dahil ready din yung kabila. But that is gonna be a flicker burn. Wow! That was such a disrespectful move mula sa Onyx. Or siguro lang hindi nakareact talaga. I think gusto mag-flicker out din ni Brusco dun sa moment na yun. Pero napababad sila masyado. At gusto rin din yatang i-take advantage yung healing mula dun sa natural kit na meron ng isang Kalea. Pero ayun lang! Punish. Early dalaw coming in from Kyle. Napakaganda nung ginawa niya dito. Medyo bait din yung ginawa ni Super Marco, no? Talaga counter ng Freya, man. Oo, tsaka imagine mo, pre, hindi pa nag-o-orange buff. Usually, nakikita natin kiniklear muna yung mga buff, pare. Kahit sinong gold laner mapapatanong, bakit nandito na yun? Oh no. At nawalan pa siya ng isang cart dun sa bottom lane, gold cart. So you don't like that at all. Napakalaking advantage ito para sa Falcons. And as of now, Kyle mananakawan ng isang green camp at makakatakas naman ang side ng Onyx Philippines. Lamang pa rin ng Team Falcons sa 1,000 bago tayo dumako sa pinakaunang pagong ng larong ito. At kailangan na lang manotata ni Savero dito. Teka lang, masyado pa rin masakit ang mga bola. Masakit pa rin, pero tingin ko yung mga talon dito ng isang Freddy, mapipigil lang. Kaso taas na masyadong levels ng Falcons. Kaso nga lang si Flap dito, pinipilit na tanggapin yung damage. That is gonna be a clean turtle take coming in from Kyle. Ang ganda rin ng consecration na bitaw dito ni Flap. Oo, zero trade din yung naganap doon. No? Walang nakuha na kapalit ang Onyx Philippines. Yeah, the most that you could say is merong revitalize na force out sa Falcons, pero even then, it's not gonna be enough of a trade. Fortunately, para sa Onyx, okay pa naman ang farm dito ni King Kong, pero it's not as much as Kyle na merong 1-0-1 record sa first 2 minutes ng ating laban. At maganda ang simula para sa Falcons. Nandiyan na nga yung unang kamay. Pag dumalawan na yung kamay sa inventory, yun medyo kailangan mo na mag-ingat. Mula dito sa isang potential early Sky Piercer na suyo ni Kyle. And sila na mismo ngayon na nag-i-invade. Alam nila na kaya na nilang bilisan ang pagguha. Pero Super Marco! Wow, nakaramdam si Super Marco at alam niyang nakabang dito si King Kong. And with that, mas-show away niya yung pag-steal ni King Kong on their jungle camp. At itutuloy pa ata nila ang pag-invade dito sa may bandang ibaba. Kita naman ng Onyx Philippines na narito ang mga miyembro ng Team Falcons. Pero mukhang tatahimik muna ang Land of Dawn Wolf. Ano na ba yung estado ng ating laro sa ngayon? Yeah. Ang estado ng laro ay lugi na sa second at third turtle ang Onyx ng malala. Siguro pwede mangyari dito is makakuha ng mahanap na pitas etong si Brusco. Fortunately para sa kanya, merong isa lang yung naka-purify dito, which is Flap. Ang medyo masakit doon is merong Zetian at napakahirap mag-initiate kapag Zetian ang katapat, lalo na pag nasa pro level. Sa mga RG, pwede bang i-force parang pwede ka pang mag-straight body papunta sa Zetian sa early game para matanggal yung passive. Pero sa mga ganitong moments, yung passive na isang Zetian ay magiging crucial laban sa isang initiator katulad ni Brusco. Oo, and Brusco as of now, mukhang naghahanap pa rin siya ng first potential play for the side of Onyx Philippines. Tinitipid ang mga talon at saktong-sakto din lang dahil lalabas na rin ang pangalawang pagong ng larong ito. Napanggit mo, Wolf, na lamang ang side ng Team Falcons sa next 2 or 3 turtle takes. But if you're Onyx Philippines, ano ba yung tamang approach dito? Yeah, just straight. Tingin ko, talagang tanggapin mo na yung idea na lugi ka sa mga turtle fights. Katulad nito, silip na lang ang nagagawa dito ng Onyx Philippines habang libreng-libreng kinukuha ng Team Falcons itong objective. But that is gonna be an after of the Gorgon flicker burn para kay Savero. Nice escape though upang hindi siya mahuli, pero mukhang may pinaplano ang Team Falcons dito sa may bandang ibaba, pero naghahabol. Ito si Super Prince off cam at na-force niyang pauwiin itong si Haji. Oo, still, Team Falcons holding on to a 1.7k gold lead at dalawang pagong na nga ang kanilang nakuha against Onyx Philippines. This just establishes yung mas maganda nilang early game at si Savero ay nabigyan pa! Siya talaga ang laging target ng Team Falcons na nagiging effective yung tandem. Fury of the Phoenix bibitawan na dito upang mabigyan ng mga miyembro and mabibigyan niya si Brusco. Pero si Ogwen din naman na magiging kapalit. Flicker coming in from Kirk just
trying to escape at magiging successful naman siya. 2-for-1 trade at makakatore si Super Marco sa baba. Flap ngayon ay tinatauhan na si King Kong. Bothering this jungler. Kinailangan mag-retry dito ng Onyx Philippines para makuha yung buff. And so far, Team Falcons mukhang nai-invade na nila na libre ang jungle. Yung problema ng Onyx dahil dun sa early. Ganito katapang na si Flap. Tingnan natin kung masusurvive. What a play coming in from Flap. Tinangki niya sa ilalim ng tore. Lahat binato na. Pero nabuhay pa rin. At ang nangyari lang doon, Purify para sa ultimate ng isang Lilia. At syempre, mataas na control para sa Falcons. Nakakapag-push din dito sa may bottom lane. The map control. Nasa side ngayon ng Falcons at yung early game na tempo, hinahanap natin na para kontrahin ng Onyx Philippines. Kitang-kita na yan. Big props na rin kay Kyle sa kanyang mga rotations, lalo na dun sa pagpunta dun sa may gold lane. This is also what we mentioned during the keys to victory. At mukhang talagang isinapuso ng Falcons yung pagpuro dito kay Severo sa bottom lane. At makikita natin ngayon sa kamay ni Kyle ang ating Infinix Handcam GT Series official gaming phone of MPL Philippines Season 17. Rekta pagong na agad ang call ng Team Falcons at mukhang hindi nata makakapalag ang Onyx Philippines dito. All three turtles ay mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Perfect objective takes para sa Men in Green. Kakaiba yung ginagawa ng Team Falcons. Wala na talagang contest at all. Naghahanap na nga lang ng trades yung Onyx. Pero it seems like hindi nagiging enough yung nahahanap nila eh. Unfortunately, para sa Onyx, ito yung signature playstyle ng Falcons. Isa sa mga notable na traits ng isang Falcons, lalo na nung time na nagdo-dominate sila dito sa Pilipinas, pati sa international scene, yung paghawak nila ng lead. Kakaiba itong Falcons kasi napaka-oppressive nila at kadalasan hindi sila nagkakamali sa rotation sila kapag ahead nga sila. Kaya naman, katulad ng Team Liquid, nananalasa din ng Team Liquid internationally, ang mga team sa Pilipinas kapag nakakahawak ng ganitong klaseng lead, hindi magbibigay basta-basta. Kaya nga naman yung Onyx, kailangan nila makahanap ng kakaibang way para i-approach to. If they will just play this as systematic ng isang team na lugi, wala talaga silang mahanap. Hindi sila pagbibigyan ng Falcons. Well, as of now, mukhang makakakuha ng libreng tore. Actually, no, hindi. May trade for an inner turret, for an outer turret between Onyx Philippines and Team Falcons. Lamang ang Falcons sa trade na yun dahil ang lalim na ng pwede nilang hukayin sa loob ng jungle ng Onyx. Will be able to make sure na itong Holy Shield sa baba hindi sasabog at wala pang 8 minutes yun. Nakakuha na ng outer turret itong side ng Falcons and then the inner eventually Tier 1 and Tier 2 at wala talaga, no fight in Onyx. And understandably so, hindi talaga pwede sa ngayon. Oo, hinihintay pa ata nila yung third item dito ng Bruno, no? And as of now, looking at the items coming in from this Bruno, built naman na yung first two core items ng Haas Claws, pati na rin yung Berserker's Fury. Papunta pa lamang tayo actually sa upgraded boots tsaka third item. So, hindi pa talaga masakit yan at masisilip natin yan sa Infinix in-game equipment. Fortunately, para sa isang Bruno, hindi ganun kataas yung requirements para maka-hit ka. Pero the fact na itong napo-force na kayo mga ultimates onto Kirk, si Flap binubuli si Super Prince, mukhang Lord ay mapupunta sa Falcons ng ganun lang kadali. Hindi na naman makaka-contest ang Onyx Philippines. Lahat ng objective, parehas na parehas ang ating nakikita. Pero si Flap this time, magagawa na nga ba siyang patumbahin? Pero hindi! Fury of the Phoenix ang gagamitin after Forge onto Brusco. And they will take the kill. Bawas ng isa ang mga Hedgehogs at mukhang yung Sonics ngayon. Tuloy-tuloy ang pag-struggle. Kuha ng mid lane turret. May kasabay pang Lord sa may bandang ibaba. At wala pang planong Pomreno. Tuloy sa pagkuha. Pero that is gonna be an attempt coming in from Kirk. Kaso nga lang hindi magiging matagumpay. At tuloy pa rin ang aggressiveness ng Team Falcons. Potentially, that was a great engage coming in from Kirk. Pero dalawa out of the 5 na nasa harapan niya, kaya rin siyang i-burst. Another turret goes to the hands of Team Falcons. Wala pang bumabagsak sa kanila. 6-1 ang ating kill score at 6.1 ang hawak ng Team Falcons. You would think na tumagal na bago yung huling pag-push dito ng Falcons, but it has only been 1 minute and 40 seconds sa pagkakakuha nila nung bottom lane Tier 2 turret tapos
meron na agad dito sa may gitna. May Lord pa nga na pwede kumatok sa base nila. When Kirk initiated, gamit yung kanyang ultimate as well as the entirety of Onyx, nakahanda ng taunt etong si Ogwen. So pagkahatak niya kay Ogwen, na-taunt siya afterwards. Napakagandang depensa mula kay Daddy Ogwen. Paulit-ulit na nag-a-attempt ang Team Falcons ng mga team fights na malilinis at talaga nga naman na walang nauuwa pabalik itong Onyx Philippines, and now successful sila sa pagdepensa ng Lord pero sumabog yung Holy Shield on the top lane. What's the next move Oy. of Team Falcons? If you're Onyx Philippines, aantayin mo na lang siguro yung Team Falcons na gumalaw at subukang makita kung saan sila papunta. Sakto-sakto, yun din yung play na ginawa nila. At dahil nga nag-consecration na, bibigyan siya after the Guardian, sabay huli. Pero si Kirk ay makakatakas pa naman. Maganda yung ginagawa ng Onyx Philippines ngayon dahil yung disiplina, alam nila na hindi pa nila kayang makipagsabayan talaga. Grabe no, nakakairita pala yung set yan dun sa Brusco pick na Kalea. That's right. Tuwing may nabubuhat ka, tumitigil ang mundo. Yeah, that's what I feel like yung Kalea ay nakakagulat na pick mula dito sa Onyx. Maintindihan mo dahil pwede nga siyang deny sa Onyx, pero feeling ko madami pang hero si Brusco eh. Ang problema dyan, na-counter siya na sobra. Itong ginawa ng Falcons dahil solid na yung nakuha nilang foundation dun sa first 3 picks nila, all they had to do was go for a defensive mid duel. And all of a sudden, para dito sa Onyx, parang naging hindi na impactful itong Kalea pickup kasi bukod sa may purify itong si Flap, kung sakaling i-go nila si Haji, mayroong passive yan. Si Ogwen naman, hindi talaga magandang i-initiatean dahil mayroong pang out yan using the AOG at may revitalize. So, if you think about it, walang good target itong si Kalea, si Brusco. Even si Kyle, hindi siya madaling mahuli. So this is a nightmare to play as the Kalea. Oo. And even Super Marco may hawak na rin na Purify. At this point, parang nakakaganda pa nga sa combo na kapag may sinubukan silang ultihan at nabigyan sila ng Fury of the Phoenix, opening din yun para sa Valkyrie's Descent ni Super Marco. At sisimulan na nga ng Falcons ang Lord na ito. Onyx susubok na mag-contest pero pinapatagal lamang ang sayaw. Tingnan natin kung mauulit nga lang ba yung kanina pa nangyayari na free take sa objectives ng Team Falcons. At kung ganun nga mangyayari dahil napakalayo ni King Kong, free Lord para sa Team Falcons, sabay ubos lang ng resources on the opposite jungle camp. Sasabayan nila yung Lord. Medyo matagal pa naman bago mag-spawn. At aray ko, silip tayo dito sa ating Infinix in-game equipment. Divine Glaive, third item para dito sa Zetyan. Hindi na niya inisip yung utility. Raw damage yata ang gusto ni Kuya. Hindi ko Brusco. Mabibigyan ba? Medyo alam din nila na kailangan pang antayin yung Lord. So no extra movements coming in from Onyx Philippines. Ogwen, alam din na kailangan niya lang magsunog ng resources na meron ng Onyx. And wala pang nabibigyan ulit sa Team Falcons. Malaking problema to para sa Onyx. At nagmamarcha na rin ang Falcons Lord doon sa may bandang itaas. Nagugrupo na ang Onyx Philippines in the mid lane and in the bottom lane. Mukhang kailangan nilang ibigay yung top lane nila para lumalim ang mga minions. And anytime ay pwedeng ipilit ito ng Team Falcons sa loob ng base ng Onyx. Mataas man ang risk, pwede nilang gawin yon sa harapan ni Flap. Kirk nandun sa gilid at mukhang dadamba na ang Lord sa top lane. Popron na si Ogwen tsaka si Flap. Tatanggapin lang nila yung damage. Andito yung Shifting Skies, sabay Winter Crown. Brusco nag-atem na may mahuli sa may madalikuran. Pero flicker pabalik. Ogwen with after the Guardian out. Sabay-sabayan na rin dito sa base mismo ng kabila. Super Marco makakaramdam ng bahagya pero hindi pa rin naman mabibigyan. We can say na successfully defended pa rin naman ang base. Grabe yung mga items na nakita dito sa Falcons. Sobrang oppressive. The Winter Crown picked up by Ogwen. Blade Armor kay Flap. Kaya nga naman itong si Savero hindi pa nakakapwesto at hindi pa siya maka-free hit. To be fair though, Onyx, pwede natin i-comment yung kanilang depensa doon dahil walang namatay sa kanila. Si Flap ng paulit-ulit binibigyan. Di pa nga nag-fury yun eh. Parang 4 times na ganun yung attempt pero dahil nga kaya niya lang naman tanggapin, inaalaga niya lang yung 20 stacks. Alam niya na hindi naman siya mabibigyan. Oh no. Napakahirap ng sitwasyon para dito sa Onyx. And to be fair, yung Falcons, mukhang relax lang din sila dito. Okay lang na tumagal pa yung laro para sa kanila. When it comes to their late game prowess, tingin ko naman meron dahil meron sila ng suyo at makunat din sila. When it comes to natural scaling though, pwede natin ibigay yan sa Onyx.
eventually itong Lilia ay magiging masakit na. Oo. Tapos itong si Harley, of course, always naman, almost all parts of the game ay mayroong impact. At syempre itong Bruno kapag naka-full item. Kaso nga lang, itong Falcons, madami silang solusyon. Yung mga Winter Crown na nakuha natin kay Ogwen, yung Natural Revitalize. Eventually, makakita tayo ng maraming Blade Armors dyan Oo. na papahirap kay Savero na makapag-free hit. Tsaka si Savero as of now with a Wind of Nature sa kamay niya, at least that makes you safe from Super Marco kung sakaling mag-Valkyrie's Descent. The same could be said para dito kay Kyle. But majority of the damage or DPS na nanggagaling sa Falcons is actually magic kasi yung mga bumababad sa'yo, mga Brusco boys na puro magic damage yung pinapato. Ogwen is ready. Nahirapan sila dito. Gusto lang sanang umattempt din ng Onyx Philippines. After of the Guardian, force Naiiwan si flicker. Kirk. At mukhang mabibigyan niya ng tuluyan itong si Kirk. That is gonna be a mega kill onto Kyle. Apat ang dedepensa mula sa side ng Onyx Philippines. Tingnan natin kung aabot pa ba si Kirk dito sa depensang to. King Kong makakaalis naman at patuloy yung pagpupush dito ng Team Falcons. 25 seconds bago bumalik si Kirk pero may flicker naman yung Sora na ito kung sakaling gusto nila dupepensa. What are the options here para sa Onyx Philippines? Depensa na lang ba talaga? Bibigay ba dapat ang inhibitor turrets? Mukhang wala silang choice, mukhang ganun yung mangyayari. Especially kasi may top lord pa. Uli sa isa pero may Purify pa. Super Marco will survive. Pero may ulihin sila dito na iwan na nga si Brusco. And unstoppable na si Kyle. May Lord na halos puno pa yung buhay. Apat dumidepends ang Onyx Philippines. Oh. May Avatar of the Guardian na combo sa Fury of the Phoenix. At yung Falcons ngayon ay kumakatok na mismo sa base. Maaari na nila tapusin to. And Team Falcons will take game 1. Dominant victory para sa Team Falcons. 10-1 ang ating kill score at para bang nakulong sa sarili.